So inaasahan nga natin itong si Aghon mag-move at hindi natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay mag-intensify sa typhoon category habang nasa may Quezon. Inaasahan nga natin na posible itong bumilis at dahil nga rito kay Aghon, meron din tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 3 at mag-intensify. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Meron din tayo nakataas na gale warning, so dito sa may Aurora, pati na rin sa may northern coast ng Camarines Norte. Sa may Marinduque, sa may Quezon, kabilang na nga ang Polillo Island, sa may southern coast ng Batangas. Kaya kung maaari, huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa pakaalon ng karagatan. Then may signal number 1 tayo sa may silangang bahagi ng Isabela, sa may southern portion ng Nueva Vizcaya, sa may silangang bahagi ng Quirino, sa may eastern at southern portion ng Nueva Ecija, dito rin sa may southern portion ng Bataan, sa may Bulacan area, sa may eastern portion ng Pampanga, dito sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Quezon, sa may Cavite, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Batangas, sa may Marinduque, northern at central portion ng Oriental Mindoro, sa extreme northern portion ng Romblon, sa nalalabing bahagi ng Camarines Norte at sa Camarines Sur. Then, meron din tayong signal number 2 dito sa may Aurora, sa may Laguna, northern at central portion ng Quezon, dito rin sa may eastern at central portion ng Rizal, eastern portion ng Batangas, sa northern portion din ng Camarines Norte. At dahil nga rito kay Aghon, meron din tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 3 dito sa may eastern section ng Quezon, kabilang na nga ang Polillo Islands. Ano bang inaasahan natin pagdating naman sa mga malalakas na pag-ulan? So ngayon, yung greater than 200 millimeters of rain sa may Quezon. 100 to 200 millimeters of rain sa may Aurora, eastern portion ng Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila at sa may Camarines Norte, at 50 to 100 millimeters of rain naman sa eastern portion ng Isabela, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Bulacan, silangang bahagi ng Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon, Burias Islands, western portion ng Camarines Sur, Cuyo Islands, Aklan at Antique. Possible by Tuesday magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan din yung ating southwesterly wind flow sa may areas dito sa may western Visayas and also sa may Mimaropa area, and then posible itong umangat. So by Wednesday, posible nang makaapekto yung ating southwesterly wind flow, magdala ng mga kalat-kalat na pag-ulan from Palawan, pwedeng hanggang sa may western section ng Ilocos area. So hanggang Tuesday ng hapon sa may eastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at Polillo Island. So yung ating mga kababayan na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas ay pinag-iingat nga natin sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na yung mga nakatira sa may bandang Quezon area, dahil dito sa may Quezon, greater than 200 millimeters of rain yung inaasahan natin. So ayun nga, kagaya ng nabanggit natin, flooding and rain-induced landslide posible. So inaasahan nga natin, posibleng mas maging mataas yung hangin sa mga coastal and upland mountain areas at posibleng mas mahina sa mga sheltered from prevailing wind direction. Kaya ingat pa nga rin nga tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo rin kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. By 2 p.m. ng May 28, 490 kilometers sa may east of Basco, Batanes, and pagdating ng May 29, 2 p.m.,
1,060 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. And although nakita nga natin dito pagdating ng Tuesday, may kalayuan na nga sa landmass natin itong si Aghon, pero posible itong makahatak ng southwesterly wind flow. So posible itong makaapekto by Tuesday sa may western section ng Visayas, pati na rin sa may Mimaropa area, and then pagdating ng Wednesday, yung southwesterly wind flow posible naman makaapekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon area. Kaya ingat pa nga rin nga tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa, at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!